Ang gibuhat na mo, no, sa human na mo hatag og training sa mag-uuma, ginatagan po na mo ang mag-uuma o at least 30 to 50 ka klaseng similya sa humay, no, kung humay ang ato ang hisgudanan. So ang gihatag na kong example diri is humay, pero ang mamaog yapon siya ang sistema sa uban pa nga crops. So ang usa ka kutsara nga humay, itanom na siya minimum of 2 by 3 or 6 square meter, pero pwede siya itanom antod sa 10 square meter. So ipatanom ta ng 50 klase sa humay kung nakita ninyo sa picture, no? Na matag label o sana siya ka klase unya ang gibuhat na sa mag-umay lang gitun-an gikuhaan og datos og kining ginapili diha kung unsa ang klase sa humay nga ilahang itanom para mao ilahang gamiton sa ilahang production. So kana no usa ka pananglitan 10 square meter na siya. Kung tanaw nimo kanang nag-una nga picture nga duha ka buok, ang isa ana nasakit no nagka-blast, ang isa kay wala. Kung tanaw na to buti pasabot nga nagkasakit, dili siya moangay sa kanang environment. So makapili ang mag-uma diha kay ang usak mao na siya ang usa kutsara nga moabot pud na siya ang usa kutsara og 5 hangtod sa 10 ka kilo. So kining nasakit diri sa pikas, ang buhaton ana mupili lang og mga punuan nga wala nagsakit, nya mukuha na pud og usa kutsara ibalik na pagtanom. So kanang 50 ka klase kana nga farm, 50 na ka klase, ang sunod cropping ana magtanom gyapon og tag sa kutsara, og ang mga mag-uma or mga grupo sa mag-uma nga nag-apil ana, pwede na silang mupili og 5 ka klase nga nakita nila ang mao'y pinakanindot ug mao'y ilahang itanom sa ilahang mga tanom. Niya gina-advise na mo nga tanom lang ka og isa ka salmon or mga 300 grams kada klase para mas matun-an pa gyud nimo. No mo na siya ang ikaduha nga level sa kining pagtesting katong gitawag og verification. So mo na no na ay panalitan kanang data ga diri nga ginakuha, kanang naay pananglitan diri GDC14 gikuha sa amo ni ang result sa study sa usa ka mag-uuma. Nakita diha nga ang kanang GDC14 di ay is mukuha siya og mga 6 tons, no, 6 tons per hectare, 10 tons per hectare nga walay abono, walay pestisidyo, no. Kaya naman na siya sa katong gitawag na to og seed bank or learning farm. Ang common na ginatawag na mo farmer learning center. So nakita diha nga muani siya og 6 tons to 10 tons per hectare, nya wala na siya ay abono, organic man or synthetic, wala pa spray. Kaya kanang farmer learning center na mo wala man namon agi na pa gamitan og organic nga abono or synthetic nga or organic nga pesticide aron mas makita na tuon sa gyud ang capacity sa binhi nga mo-adapt anang particular nga location. So next, so mo na verification no giuno ganina gikan atong ginagmay nga tag sa kutsara, mapili ang mag-uma didto, dalahon na siya ang area ug pangitaon niya unsa gitong binhi ang mo-adapt sa iya unya pwede na siya mogamit atong mga pamaagi na to sa organic. So sa production mo na ang experience na sa production kadto nga pamaagi. Sige. Ato nga pamaagi na sa production mo to siya ang experience siya. Unya kana daghan mo gud mag-uma nga mag-ingon nga di man ko pwede mag-organic kay ang akong area nalibutan man og chemicals. So sa by experience na mo inani ang nitabo no. Kining nakalabel di IML line certified organic farm, PGS certified na siya ang pikas hybrid conventional. Kung tanaw nimo nagtapad na magyud na unya gikan sa pilapil kanang in between sa duha ka humay, gikan sa pilapil na ay usa ka metros na nga straight gyud na mga 100 meters nga wala na damage. Unya ang kanang damage dayon nga hybrid is damage na siya sa brown plant hopper. Kung tanaw nimo ang anong wala man na damage ang portion sa hybrid rice, no. So dako gyud pangutana nga expert sa microbiology sa ingon niya nga dakog posibilidad nga ang kining humay nga IML lines na siya ay chemical property nga mo repel sa brown plant hopper. So mo to gani gi-advise ko niya nga ipermento na ko ning humay, ipermento na mo ni itun-an kining wala na damage tun-an ug mo i-spray sa mga humay nga naay atake sa brown plant hopper kay nganong wala man na damage ng sa kametros nga taas, no. So inana ang kwan nga pwede gyud kaayo katong mga mag-uma nga gusto mag organic sa humay, pwede kaayo bahalag na musto nga sa basakan, pwede gyud ka mag-organic. So sa kana nga practice pagkolekta sa binhi
pagtuon kung unsang binhi ang haom sa imong lugar, sa imong basakan. So mao ni ang amo ang napakita nga pinaka-last cropping lang no, karon na siya nga cropping nga documentation. So naay tulo ka mag-uma sa Agusan Sur, sa Bukidnon o kining diri sa Davao de Oro nga gikuhaan namo og datos. Parehas silang area usa ka hektarya. Nya gikumpara pa nato sa conventional farming nga usa ka hektarya. So ang gigamit nga similya is Red 18, Makasandig o kining IML unya ang kining conventional katong mga bag-ong insect varieties. So ang yield nila is no 5.5, 6.2 tons per hectare, 4.8 tons per hectare, so versus sa 4.28 nga national average. So kung tanawon nga ang organic farming dili po to tinuod nga ang organic kung mag-organic ka sa pagpanguma gamay abot no. So naalan sa pagkunod sa abot kung organic farming ang imuhang gamiton unya commercial nga mga binhi ang imong itanom. Kay ang commercial nga mga binhi is gi-develop siya dili para sa organic. Gi-develop siya para sa mga abono o pestisidyo. Mao na nga naginahanglan gyud tag abono o pestisidyo sa mga chemical sa mga conventional binhi. So kung nabantayan ninyo daghan man naka-testing ani kung mag-organic ka unya commercial seeds yung gamiton, una mubagsak yun ang abot kay kulang kayo ang nutrient nga naa sa organic nga mo'y panginahanglanon sa similya. Kaduha pod dili pa nimo mapa-adapt ang mga commercial nga mga binhi tungod kay gi-design siya nga naa siya lifespan no. Kung sa mga inbreeds na lang sa mga certified seeds, good seeds pa ikatulo dili na pwede, hybrid kay isa lang. Pero itong mga binhi sa mag-uma, mga heirloom rice, pwede ni siyang ibalik-balik og tanom. So kung tanaw na to, ang cost of production is naalang siya sa 5.25 no, nasa sa mga 5 to 6 pesos per kilogram nga production. So while ang kining conventional farming is 14 pesos per kilogram. Kung tanaw na to, halos katunga no ang mawala sa imuhang production cost kung mag-transfer ka sa organic nga pagpanguma. So mo na siya among napakita no kung ang binhi nimo haom sa lugar. So una mukunhod ang production cost, mutaas imong income ug mutaas pud ang imong abot. So usa ka pamaagi pod para maabrihan na to ang scientific nga paghunahuna sa mag-uma. Naay mga practice sa pagpanguma nga nailang na obserbahan nga particular ani nga practice nga naka-obserba sila nga 30 days, 40 days, 50 days, 60 days ang pinakataas nga documentation na mao ni 80 days nga similya is pwede pa mohatag og may abot. So mo na nga para mahatagan sa og katin-awan mo na nga gi-subject na to ang maong observation ngadto jud sa usa ka research nga statistically pwede siyang ma-analyze. Ug mao ni ang nakita nga resulta nga ang 18 days sowing after days after sowing nga similya mas kunod ang abot kumpara sa mga medyo late na i-transfer. So buti pasabot nagpakita lang na nga dili tinuod nga kung ang similya nimo is gulang na is dili na siya mohatag og abot. So ang pangutana diri nganong gamay mag-abot ang 18 days nga mamaor man ilang sipak, mamaor man ilang panikulent. So nakita dito namo nga ang 18 days is prone gyud sa pagka-damage sa kuhol. So mo nang gamay abot tungod kay na damage sa kuhol no. Kay kana ang sistema ato man lang gi-subject gyud nga walay control sa kuhol. So buti pasabot kung 18 days imong itanom mo na conclude na mo kung bata ang similya imong tanom, so mahatagan gyud og kung 18 days or bas bata imong tanom mo na nga mahitabo ana ang mag-uma kinahanglan gyud siya mangita og pamaagi para makontrol ang kuhol mo na mopalit ka og molluscicide o pamatay sa gbot. So mo na no nga kung 18 days pa baba gusto kag taas abot mudugang ka og inputs kining pamatay kuhol o pamatay sa gbot. Kay kining 30 days nga practice na mo 30 days after sa pagtanom na nimo pwede man matubigan diretso after 1 week or 2 weeks usa pa pahubsan na tapos ipaliki na pod babalik na pod ang tubig so makontrol ana ang kuhol ug ang sagbot. So mo na kung tanawon ninyo ang video ang 18 days nahurot gyud no mo gana usay binuangan na mo conclude ay nga mao di ay 18 days itanom para mahalin ang pamatay kuhol ug pamatay sagbot. So mo na nga ang atong ginabuhat nga si mag-uma abrihan iyang pangunahuna sa scientifico nga pamaagi ug siya mismo ang ipa-obserbar alalayan lang nato para mahimong mahimong ma-subject na to ang iyang mga observation ngadto sa pag-analisa. Unya ang kung binhi adapted na ang among ginabuhat
ang ginakorek na nato di ang soil compaction, no? Kay sa dugay nga pagtrabaho sa uma, magkumpak man gud ang yuta. Mao na nga kung na kay similya, ang gina-check na to ana ang correction, ang compaction lang para mabungkag. So ang ginabuhat na to ana, naga-apply mi og organic fertilizer nga resistant sa decomposition. Sa sayo nga panahon dili siya para mohatag og abono sa tanom, kundi mohatag lang siya og space sa yuta para makasulod ang hangin ug ang tubig. So ang pinaka-available is bunot o gining rice hull. Unya kung makorek na mo yuta, matanom ni mo similya, amo gina-apply kinirang kuhol, no, fermented kuhol o kining tubig sa saging. Kay ang kuhol available mo gyud kaayo, mamaoro sa paghimo sa fermented fish amino acid. No, nya wala lang mi nag fish amino acid kay mahal ang isda. So kining kuhol kay available man. Unya mubantok mo nang kuhol kung sa gulag molasses after pila ka semana mo na ginagamitan nato og tubig sa saging. Nya ang pagputol pud sa tubig sa saging is slanting na siya. Nya butangan og guide or kining sandayong paingon dito sa sudlanan. So yung ala pinakasimple nga pamaagi. Nya discovery na pud sa mga mag-uuma. Unya ang pangmatay pod og mga pesticide pod nga gamit is kining mga herbs na to, no? Nya by experience, optional lang pod ang paggamit ani mga herbs tungod kay mga similya locally adapted bote pasabot nga resistant siya sa mga peste o sakit. So kung naagyod, pwede nang gamiton. Siyempre, ang diversification sa kaumahan para matubag na totong panginhanglan sa pagkaon. Dili lang ta magtanong humay-humay lang, kundi mo tanong ta ubang mga lagutmon nga or mga gulayon para sa pagkaon. O isa po nga nakita, ang pinaka-importante nga partner sa mag-uma, kining kanding. No? Kung nalakay isa ka kanding, dako na nag-it katabang sa organiko nga mag-uuma nga source sa iyahang fertilizer. Kaya ang urine sa kanding, pwede siyang fertilizer as foliar o pwede po siyang repellent sa mga peste. O ang manure sa kanding, dako po kayo siya katabang sa fertility management. O dili lang di tama, no? Paningkamutan na to nga ang mag-uma mo, papilan niya ang marketing, papilan niya ang pagbaligya siyang product. Kaya kasagaran sa itong mga mag-uma, hangtod lang siya dito sa production. Pag human og harvest, wala na siya i-hold sa iyahang kining product. So karon atong ginatudlo sa mag-uma nga mag-value adding niya mangunay og pagbaligya sa ato ang mga abot direkta dito sa consumer. So pananglitan kung basakan encourage sa atong mag-uma nga bugas ang ibaligya, no, para mas makaginansya ta. Nya pwede po ka maghimo og rice coffee o kung sa mga kamad-an daghan po yung mga product nga pwedeng i-process, panalitan ang dula ma-process into uban pa nga mga product nga mabaligya. Unya sa kining sa marketing or sa social enterprise nga ginatawag namo, importante gyud kaayo pod dako po ikatabang nga ang Organic Agriculture Association ma-accredit siya as organic certifying body through participatory guarantee system or PGS. Kaya dako kana siya og added value, no, or dako kana sa edge nga iyang product nga mapansin yun o makasiguro po ang mga konsumante nga mapalit siyang product nga ang iyang produkto miagi sa proseso sa participatory guarantee system nga nagsubay sa standard sa organic agriculture. So kanala, no, nya nga to ang mga nakita nga no makaingon ta nga resilient ang amo ang gipang buhat. Una, na-eliminate na mo ang agrochemical dependency, ang use of organic fertilizer and natural pest control ang napuli. So sa pagka-eliminate na to sa mga agrochemical pesticides and fertilizers, ang nitabo ang bisipalit nimo og abono o pestisidyo, automatic na to siya nahimong saving sa mag-uma. Unya, control the means of production, ang seeds and technology, use of locally adapted land race and appropriate technology, dako na sa gikatabang para mas di na gyud kayo makagasto ang mag-uma. No, natay seeds na teknolohiya, sumuna nga di na nagapalit ang mag-uma. Enhance agrobiodiversity, integration of trees, livestock and beneficial insects, nakita na to sa mga farm. O ang kanang integration, naghatag na siya og dugang income o naghatag mo na siya og dugang source sa pagkaon. Crop diversity, no, natay seed bank, no, pagsiguro na nga mag-uma kanunay nga naay seeds na staple food at all times, na agyoy bugas, wala gina siya nahutdan. Staple or diverse income source, no, daghan na atong mahimong source, dili lang kay ato abot nga gikan sa uma. Unya, nakita po nato nga nagtaas ang farmers knowledge, kaya na niyang mag-observe, kaya niya mag-develop og mga teknolohiya sa organic nga practice. Community cooperation, no, sa among grupo gina-practice na mo na ang bayanihan
nagatinabangay para pag sa mga lihokon sa uma. Unya flexibility in farming decision. So anytime pwede siya maka-adjust sa iyang mga trabahoon sa uma kay naaman sa kaugalingon ng mga teknolohiya na po sa kaugalingon ng binhi. Depende sa weather pattern kaya niyang mag-adjust. So kana ang amo ang nakita o hopefully na amoy manakatunan sa kining mubo nga higayon nga gipahigayon diri sa ETI kining programa nga sa ito programa kalambuan sa kaumahan, no. So kana ang ato ang experience nga na-share hinaot nga naay makatunan.